Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandito naman po tayo mga kapatid sa Islam para magbigay po tayo ng magandang pagpapayo bilang pagpapatuloy sa ating pamagat na mga inambando ng mga sunnah na mayroong mga maraming pakinabang. Kaya mga ganitong mga bagay mga kapatid sa Islam, kailangan po natin malaman kasi ang sunnah ng mahal nating propeta Muhammad SAW ay napakagandang sundan. Mga kaparaanan, mga sinabi, mga ginawa, mga sinang-ayunan ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya isa sa mga nabanggit na inulat ni Anas radiyallahu anhu na dati ang mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay humihinga ng 3 beses sa oras ng pag-inom at sinabi, tunay ito ay higit na nakakapawi ng uhaw at mas malusog at kagandahang ugali. Sinabi ni Anas radhiyallahu anhu, kaya ako humihinga sa oras ng inumin ng 3 beses. Isinalaysay ni Muslim. Dito po mga kapatid sa Islam, dapat po sa isang Muslim, kapag siya'y umiinom, tingnan nyo, sa Islam, tinuro lahat ng pag-uugali, lalo na sa mga bagay kung saan napakaliit lang sa ating tingin. Kahit ang pag-inom, si Prophet Muhammad SAW, nagbigay po siya ng aralin. Huminga ka muna bago ka uminom. Kasi nga, katulad dito, sabi niya, innahu arwa wa abra wa amra. Ibig sabihin, ito po ay nakakapawi ng uhaw, kalusugan at kagandahang asal. Allahu Akbar. Kaya napakaganda na kapag umiinom ka, huwag ka lang inom ng inom. Dapat iniisip po rin kung paano sinagawa ng mahal nating propeta. Yun po ang nagpapahiwatig na mahal mo po ang ating mahal na propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala para turuan po tayo, para gawin tayo mga dalisay. Hindi man lang sa puso, pagkus sa ating pang-araw-araw na mga gawain. Ganun po tayo kamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat po ng bagay ay itinuwid niya po para sa atin sa pamamagitan ng kanyang propeta na pinadala dito sa mundo, si Prophet Muhammad SAW, ang silyo ng mga propeta. Alam po natin na meron na po mga magandang asal, meron na mga magandang pag-uugali. Ngunit dumating dito si Muhammad SAW para ikinumpleto lang po yun, ginawa niya lang pong ganap. Inayos lang. Allahu Akbar. Ganun na ganun kaganda. Kahit sa pag-inom lang, meron tayong magandang asal dyan. Huminga ka muna. Ang iba kasi, umiinom, huminga-hinga doon. Hindi niya alam, hindi pala yan maganda sa ating katawan. Allahu Akbar. Kaya, ibig sabihin, papunta rin pala sa ating kalusugan ang mga hadith na sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad SAW. At isa sa mga pinangasunna rin mga kapatid sa Islam, ang pagmumog ng gatas. Allahu Akbar. Kapag uminom ka ng gatas, ay magbumog ka. Katulad sa inulat ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, na uminom ang mensahero ng Allah SAW ng gatas at saka nagbumog at nagsabi, katotohanan meron itong krema. Isinalaysay ni Muslim. Dito mga kapatid sa Islam, tignan nyo kahit gatas lang. Ang iniinom natin, alam po natin ang gatas ay napakasustansya pong inumin po yan. Kasi nga halos lahat ng mga minerals, mga vitamina ay nandyan po sa gatas.
Kaya mayroong hadith dito na nagpapatunay na ang gatas ay masustansyang inumin. Na inulat ni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu na pumasok ako sa mensahero ng Allah salam habang si Khalid ibn Walid ay nasa kanan at saka mayroong nag-abot sa amin ng isang lalagyan ng gatas. Kaya uminom ang mensahero ng Allah salam habang ako sa kanan at si Khalid ay nasa kanyang kaliwa. At saka nagsabi sa akin, inumin para sa iyo. At kung nais mo ay iyong iparaya kay Khalid. Aking sinabi, ayaw kong magparaya sa sinuman sa tira mo. Pagkatapos sinabi ng mensahero ng Allah salam, ang sinumang pinakain ng Allah ng pagkain ay kanyang sasabihin, O Allah, pagpalain mo kami rito at pakainin mo po kami ng mas mainam kaysa rito. At ang sinumang pinainom ng Allah ng gatas ay kanyang sasabihin, O Allah, pagpalain mo kami rito at dagdagan mo mula rito. At sinabi ng mensahero ng Allah salam, walang bagay na kapantay sa lugar ng pagkain at inumin bukod sa gatas. Isinalaysay ni Ahmad at ginawang hasan ni Albani. Tignan niyo mga kapatid sa Islam, ang propeta Muhammad salam, sinabi niya talaga to, walang bagay na nakakapantay sa lugar ng pagkain at inumin bukod sa gatas. Allahu Akbar. Ngayon yan, scientific facts na talaga, natuklasan ng gatas ay maraming sustansya, maraming vitamina na maibigay sa ating katawan. Kaya si Prophet Salam, minumumog niya, dinadamdam niya ang lasa at ang mga sustansya na makukuha sa gatas. Kaya ganun po tayo sana mga kapatid. Kapag uminom tayo ng gatas, para magunita natin at maalala ang mga ginagawa ng mahal nating propeta. Kasi mahal natin po siya eh. Kaya lahat ng mga gawain niya ay dapat ginagaya natin. Kasi nga yun din ang paghahangad sa araw ng paghuhukom. Kung gusto mo makiharap kay Allah subhanahu wa ta'ala, sundan mo po ang yapak ng propeta kasi nga siya tiyak talaga makapasok sa paraiso. Kaya kung sinunod mo kanyang mga ginagawa, Allahu Akbar, kapatid, magandang balita, ikaw ay magwawagi sa araw ng paghuhukom. Kasi nga ang sinusundan mo ay nakakatiyak na sila'y mga taong papasok sa paraiso. Sila po ang mga taga-paraiso na sinusundan nyo po at hindi ka talaga maliligaw, hindi ka matatakot at hindi ka magdadalamhati. Allahu Akbar. At isa sa mga sunna ng mahal nating propeta Muhammad SAW ay pagbigay sa kapitbahay. Na katulad sa inulat ni Abu Dhar radhiyallahu anhu, na tunay ang aking matalik na kaibigan salam ay nagpayo sa akin, kapag nagluto ka ng may sabaw ay damihan mo ang sabaw at pagkatapos tignan ang kapitbahay at saka bigyan mo sila mula rito kung ano ang mabuti. Isinalaysay ni Muslim. Ganon po mga kapatid sa Islam. Dapat meron kayong tinatawag na pagtutulungan. Merong pagdadamayan. Merong pagtutulungan. Kasi nga ang pagtutulungan, lalo na sa pagbibigay sa iyong kapitbahay, ay tanda ng iyong pagmamalasakit sa kapwa. Tanda ng pag-ibig sa mga tao na sa iyong kapiligiran. Kaya po mga kapatid sa Islam, kahit nga dito damihan mong sabaw, baka ibigay mo doon. Siyempre naman, ang kapitbahay kapag binigyan mo yan sila, mashallah, lalapit kaagad ang kanilang loob. Siyempre, may mga kapitbahay din tayo na mga gutom, walang makain, lalo na sa panahon natin. Kaya kung nag-abot ka, binuksan mo ang iyong puso at pinalawak mo po ang iyong kamay,
Pinalawak mo yung palad sa mga dukha. Allahu Akbar. Sinunod mo talaga ang sunnah ng Propeta Muhammad SAW. At hindi mo po iniwanan ang kanyang kaparaanan kung paano siya namuhay dito sa mundo. At sinunod mo talaga ang payo ng ating mahal na Propeta Muhammad SAW. Kasi nga, ikaw po ay bukas palad sa mga kapitbahay. Allahu Akbar, mayroon ang kwento kapitbahay na pakayaman pero siya mahirap. Pero nagbibigay pa rin siya sa kapitbahay niya na mayaman. Sabi ng kapitbahay niya mayaman, subhanallah, siya napakahirap, ako napakayaman. Tapos ako pa binibigyan. Kaya tuloy, siya po na-encourage na magbigay sa mga tao dahil sa kanyang yaman. Tignan nyo, ganun pala ang wisdom mga kapatid sa Islam. Para iparama natin sa iba. Kahit mayaman yan sila, iparama natin na sila na mayroong nagbibigay kahit dukha pa yan. Mahal sila ng kapitbahay. Merong isang Hudyo nagbibenta ng bahay. Nagulat ng mga tao, napakamahal ng kanyang benta. Kaya nagtinanong siya, ang Hudyo na tinanong, bakit napakamahal ang iyong binta ng bahay mo? Sabi niya, kasi nga, meron akong kapitbahay na si Abdullah ibn Mubarak. Dahil doon, napamahal ko ang aking benta ng bahay. Bakit ganun? Sino ba si Abdullah ibn Mubarak? Kasi nga si Abdullah ibn Mubarak mapagbigay. Grabe ang bigay niya sa kapitbahay. Kaya tuloy, ang presyo ng bahay na mahal, Allahu Akbar. Tingnan nyo, kahit Hudyo nga yun Kasi nga, ang mga ugali ng mga tunay na mga Muslim, mapagbigay talaga, lalo na sa iyong kapitbahay, Allahu Akbar. Kaya ang mga sunna na ito mga kapatid, wag nating kalimutan. Kasi nga, nagpapalakas po ito ng kapatiran. Nagpapalakas po ito ng ating paniniwala, pagbuklod-buklod sa bawat isa. Kasi nga, kapag binigyan mo, bihag mo talagang iyo ang kanyang puso. Kahit sa maliit na bagay. Kaya mga kapitbahay, kapag nabigyan na po kayo, huwag naman sana na iangkinin nyo pati ang mga pinggan, pati mga tupperware. Inaangkin, huwag mong gawin yan. Kasi nga, siyempre, kailangan mo rin yan isauli. Kahit wala na pong kapalit. Isauli nyo mga kasangkapan na pinahiram lamang sa inyo. Kaya po mga kapasistam, dapat isipin mo yan na mga Muslim po tayo na iniisip natin ang tinatawag na sunna ng mahal nating Propeta Muhammad SAW. At isa sa mga sunna ng Propeta Muhammad SAW ay sa atin, kapag may ulan, ay lumalabas po tayo at nagpapabasa. Allahu Akbar. Ito sunna talaga ng mahal nating Propeta Muhammad SAW. Katulad sa inulat ni Anas radhiyallahu anhu, natamaan kami ng ulan habang kasama namin ang mensahero ng Allah. Kaya nilabas niya ang kanyang kasuotan hanggang sa nabasa ng ulan. Aming sinabi, mensahero ng Allah, bakit mo ginawa iyon? Siya ay nagsabi, dahil ito ay panibagong panimula sa Allah. Isinalaysay ni Muslim. Tignan nyo mga kapatid sa Islam. Siyempre naman, nagpapasigla ang tubig, lalo na ang tubig ulan. Kaya sunna po, magpapabasa ka doon. Kasi nga may mga barakaw pagpapala na binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na dito sa disyerto, Saudi. Bihira lang po ang ulan dito. Baka sa isang taon, baka 5 beses lang umulan. Sa atin sa Pilipinas, alhamdulillah, masagana tayo sa ulan. Ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, binibigay talaga. Kaya mas mainam, magbabasa ka rin para ma-feel mo ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maalala mo po na ikaw ay taong mapala. Pinagpala ng Allah. Huwag mong i-down lagi ang sarili mo na pinabayaan ka na ng Diyos, nawalan ka na ng pag-asa, hindi naman sinasagot ang iyong mga panalangin. Huwag po, mga kapatid sa Islam. Kahit sa ganito lang mga bagay, mga sunna nito,
Punta ka, kapag umulan, magpapasa ka, maalala mo talaga na bakit nagkaroon ng tubig doon sa langit? Bakit ang napakadami ng tubig mula sa langit? Napakapag-isip ka talaga ng Diyos ay mapagbigay. Allahu Akbar. Hindi kanya po pinabayaan. Kaya po magpasalamat po tayo lagi kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sambahin niyo po siya at kikilalanin para po ang tao makapasok sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at malugod si Allah at mamahalin pa rin siya. Kasi nga, ang tao kailangan mga ganitong mga bagay. Kasi nga, kailangan natin ang pagmamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At isa sa mga, isa sa mga sunnah ng mahal nating propeta, Muhammad Salam, ay pagbigay pugay sa patay. Kapag mayroong namatay, ay magbigay pugay ka po. Katulad sa inulat ni Amir bin Rabi'a na sinabi ng mensahero ng Allah SAW, kapag meron kayong nakitang ililibing, kayo ay tumayo para rito hanggat siya ay iwanan o kaya ilalagay. Isinalaysay ni Muslim. Allahu Akbar. Tingnan nyo mga kapatid sa Islam. Kahit hindi pa yan Muslim, kapag mayroong patay, ay tumayo. Yun, yung mga sunna ng mahal nating propeta salam. Tumatayo yan sila. Kaya, para maalala mo rin ang buhay mo ay mayroong palugit. Mayroong itinakdang palugit nga pag dumating na, hindi mo kaya ipaliban o ipauna. Kaya tatanggapin mo na ang tadhana ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung anong tadhana mo, tanggapin mo po. Kasi nga, wala kang takas dyan. Kaya lalakas patuloy ang iyong paniniwala. Lalakas patuloy ang iyong sigla na gagawa ka ng pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi nga, ikaw ay matalino. Nag-iisip ka talaga sa iyong kinabukasan na ikaw na tao na kailangan magtanim ng maraming mabuting gawa para meron kang aanin sa kabilang buhay. Allahu Akbar. Kaya, isa sa mga sunna rin ng mahal nating propeta Muhammad ay pinapagpag niya po ang sapin sa kama. Allahu Akbar. Kaya bago ka matulog, ipagpag mo muna, baka hindi mo alam, may mga dyan, may mga insekto dyan na mayroong kamandag. Allahu musta'an. Katulad sa inulat ni Abu Huraira radiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah SAW, kapag hihinga ang isa sa inyo sa kanyang higaan, kapag hihiga ang isa sa inyo sa kanyang higaan, ay dapat niyang ipagpag ang sapin ng kanyang higaan dahil hindi niya alam kung ano ang naiwan roon. At pagkatapos kanyang sasabihin, Bismika Rabbi, wada'tu janbi, wabika rafa'tu, in amsakta nafsi, farhamha, wa in arsaltaha, fahfadha bima tahfadhu bihis salihin. Sa iyong pangalan o aking Panginoon, inilagay ko ang aking tagiliran at sa iyo rin ibabangon ko ito. Kung pigilan mo ang aking kaluluha, ay kaawaan mo ito. At kung pakawalan mo ito, ay ingatan mo po tulad sa pag-ingat mo sa iyong mga matutuwid, sa mga nagpapakatuwid. Isinalaysay ni Bukhari. Tingnan niyo mga kapatid sa Islam, turuan po ito ng Islam na napakaganda na ipagpag mo ang sapin ng iyong kama at magdua ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung ano ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung kukunin niya man kaluluwa mo, importante, ginawa mo po ang sunna ng mahal nating propeta Muhammad Salam. Kasi nga, ito napakagandang katuruan. Yan itinuro mismo ng mahal nating propeta Muhammad Salam. Tapos, isa sa mga katuruan ng propeta Muhammad Salam ay ang pag-inom sinasaway niya po ang pag-inom na nakatayo. Kaya ang sunna mga kapatid sa Islam, kapag uminom ay nakaupo. Katulad sa inulat ni Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu na sinaway ng propeta sa salam ang pag-inom na nakatayo. Isinalaysay ni Muslim. Tingnan niyo mga kapatid, sinaway niya po ang nakainom na nakatayo. Kaya ganun dapat tayo mga kapatid. Kapag isang Muslim ay marunong po siya na umintindi
Bakit ganon ang mahal nating propeta Muhammad Sallam? Mga itinuro niya po, napakasimple lang. Kaya, tignan nyo, marami palang benefits. Bakit hindi po tayo uminom na nakatayo? Dapat nakaupo. Kapag uminom ka ng tubig mula sa isang baso na nakaupo, ang mga sustansya ay umaabot sa utak. Tingnan nyo, umaabot sa utak at nagpapalakas ito ng aktibidad ng katawan. At nakakatulong din sa mahusay na pantunaw sa ganitong paraan at tinitiyak na hindi maramdaman ang pamamaga pagkatapos pag-inom ng tubig. At magamit ito ng katawan para hindi mabawasan ang 70% na dapat pupunuin sa ating mga katawan. Allahu Akbar, tingnan nyo. Napakaano lang ito. Espinasyon to ngayon ng ating siyensya. Bakit po? Kailangan mas mainam na uminom na nakaupo. Allahu Akbar. Ito, karamihan talaga sa tao hindi nag-iisip. Hindi nila alam, may mga maraming pakinabang po ang sunna ng mahal nating propeta Salam. At isa sa mga sunna ng mahal nating propeta Salam ay huwag kainin habang sumisingaw ang pagkain. Ibig sabihin, bagong luto, syempre may mga ano pa yan, umuusok yan. Iano mo muna yan, palipasin mo. Katulad sa sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na hindi kinakain ang isang pagkain hanggang sa mawala ang singaw. Nito isinalaysay ni Baihaqi at itinama ni Albani. Tingnan nyo mga kapatid sa Islam. Sinabi ni Abu Hurairah, siyempre naman si Abu Hurairah, kinukuha niya rin ang kanyang kaalaman kay Prophet Muhammad SAW. Kaya, siyempre naman, mainit yan, tapos isusubo mo kagad sa bunganga mo. Mapapasok talaga ang kamay mo, mapapasok din ang iyong bunganga. At alam po natin sa kamay, minsan ang kamay natin makapal to. Kahit anong matolerate niya po ang init, pero ang ating sa loob ng iyong bunganga, ang iyong lalamunan, o ngipin mo, ang gums mo dyan, ay mas sensitive po yan sila sa init. Kaya maawa ka naman sa iyong parte ng iyong katawan. Dapat ingatan mo yan. Kasi nga, kawawa ang mga katawan na ito. Tapos, isa sa mga sunna rin mga kapatid sa Islam, bawalan ang mga kabataan sa paglabas ng bahay sa gabi. Katulad sa inulat ni Jabir radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta Salam, pigilan ninyo ang inyong mga anak hanggang lilipas ang takip silim o pagsapit ng dilim, dahil ito ay oras na kumakalat ang mga demonyo. Isinalaysay ni Adab wal Mufrad at itinama ni Albani. Tingnan mo mga kapatid, dito sa hadith na ito, common to. Kumakalat sa gabi, oo. Alam po natin, demonyo, dalawa yan, tao at inkanto. At kumakalat sa gabi, marami talaga mga masasamang loob. Kaya mga anak natin, ingatan po natin. Ayaw natin yan sila masaktan, di ba? Kaya ingatan mo, kaya wag mo silang palabasin sa gabi. Dapat nasa bahay na yan. Alhamdulillah nga kung saan sa bahay ka, safe mo pa, mo pang anak mo, makita mo pa, malaro mo pa, makausap mo pa. Kung mga anak natin nasa labas pa ng kalye, nandun pa sila, naglalaro, kasi sabi mo, okay lang yan, billah. Kaya tuloy, lumaki sila, naging suwail sila sa iyo. Hindi na sila sumusunod. Pagkos sinusunod lang nila kanilang mga kaibigan, ang kanilang mga matatalik ng mga kaibigan. Kasi nga kasalanan mo naman. Bakit mo sila pinapalabas o labas na sa oras? Sana po, inshallah, mayroon kayong napupulutang aral at magamit natin pang araw-araw natin sa gawain. Hanggang dito na lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.